Hello mga ka-happy growers! Welcome to my channel. This is Dom Galimba, Plant Tissue Culture Alternative Laboratory Setup and Simplified and Practical Techniques. So nandito tayo ngayon sa isa sa mga sinet up natin na laboratories. Tagaytay way back more than a year na, no? Less than 2 years na. So i-check natin kung gaano kadami na yung mga outputs nila dito sa loob ng laboratory nila. Nandito tayo sa actually culture room, bahay lang ito. Yan, pintuan, kwarto, labas na kagad ng pintuan galing sa labas. So pagpasok nyo, actually bahay lang siya na ginawa nilang or kinonvert nila into tissue culture laboratory. So meron silang mga shelves dito. So ito na yung mga outputs nila. They have different varieties of ornamental plants na syempre di pwede nating pag-isip ko ano yung mga codes or ano yung mga names nila, pero it's actually one of the rare plants na meron sila na dito lang din makikita. So nandito tayo ngayon sa Arid and Aroids Laboratory. So shout out kay Dr. J and Sir Boyet sa pag-invite sa pag-accept ng invitation na pumunta kami dito sa laboratory nila to check their laboratory as well. Bale, eto, as you can see, andyan yung mga sobrang dami ng mga outputs nila ng mga different varieties of cultures, ornamental plants. So, dito sa loob ng bahay, andito rin na rin yung kanilang media preparation area. So, dito sila nag-aayos ng mga medium nila. So, they have 2 pressure cooker, pressure canner, all-American brand. They also have some gas para at least hindi siya nagkakaroon ng kakulangan every time na nagkakandak sila ng media preparation or sterilization. And then ito na yung washing area nila. Literal na bahay lang din talaga siya, no? Pero kinonvert nila into laboratory na rin. So bago natin pasukin yung ibang area nila, papakilala muna natin sa inyo yung mga tissue culturists nila dito. So unang-una, si Miss Jenny Noble. So isa sa mga pioneer dito sa laboratory kasi isa rin siya sa mga tinuruan natin way back 2016, no? Nag-OJT siya sa atin before dun kay Sir Ray sa laboratory ni Sir Ray sa Caloocan. And then si Ate Emily, bale siya rin yung nag-tissue culture dito. Sila lang ang nag-produce ng ganito kadaming output. So actually kulang pa yan kasi nagkukulang din sila sa oras kung paano nila i-clone yung mga halaman. Tsaka syempre kung paano rin, kung yung management din dun sa nurseries nila sa kabilang area. Okay, and then dito sa area na to, bale nandito naman yung kanilang transfer room. So as you can see, meron yung restricted area, do not enter, bro. Bawal pumasok. And syempre kapag nakabukas yung UV light, hindi kayo pwede pumasok sa loob kasi delikado kapag naka-open yung UV. And at the same time, meron silang wala kayong signal, no? Pero meron lang din silang ventilation. Yes. Na kapag ibig sabihin, may circulation ng hangin dun sa loob through blower box and at the same time through the aircon. So at least hindi nakakabingi sa tenga yung ingay or yung mismong circulation ng hangin or hindi naiipon yung pressure dun sa loob ng transfer room nila. So dito sa transfer room nila, they have 3 transfer cases in a blower box. Ito yung connection niya. Yung connecting niya nandun sa labas sa katabi ng pintuan nila dun sa culture room yung nakalagay yung blower box nila. And at the same time, meron silang another blower box para naman sa positive airflow, no? So, meron din silang sink dito. Generally sila naghuhugas and tinatakpan nila yan na kung anong cover para at least hindi lumaalingaso yung mga microorganisms or possible fungal contaminants habang gumagawa sila dito sa loob. So, yeah, very simple lang yung lab, pero efficient as you can see. So, it's actually alternative. Hindi sila gumagamit din ng mga other expensive equipments dito. Siguro pinaka-expensive na lang na ginagamit nila dito is the pressure cooker. Kasi yun lang din naman yung medyo may kamahalan sa una, no? Pero it's very efficient output. They also have this UV box or UV chamber, no? So bali yung mga ini-stock nilang mga sterile water, other glasswares like petri dish or linear flask, ini-store nila dyan. Then bubuksan nila yung UV sa gilid. Yeah. At least
nagkakaroon na ng surface sanitation or sterilization yung mga very sensitive equipment na ginagamit natin sa pag-tissue culture or pagkuklone ng mga plants. So yan, very simple lang. Magawa ka na ng laboratory mo, no? So as time goes by, around 1.5 year, so ganyan nakadami yung kanilang outputs. Super dami na hindi na lang kayang i-handle pa kung silang dalawa lang or dapat maglabas na sila ng halaman dito sa loob ng lab papunta dun sa nursery. So ganun ka-efficient yung ganitong alternative laboratory. Kasi it's actually simplified, and even the chemicals they are using technical grade, yung mga agricultural grade chemicals lang, but still the plant can grow inside the bottle. The plant clone itself and induce more shoots or roots, no? Ganun naman yung pinaka main purpose eh. Hindi ibig sabihin kailangan maganda yung lab mo. Technical, highly technical yung approach, and at the same time medyo may kamahalan din. So babalik din naman, kailangan maibalik natin yung ROI natin ng as private individual, na hindi naman dapat kailangan maglabas ako ng medyo may mamahaling malaking halaga na fund, no, for the laboratory. So I hope you enjoy our simple video for today, and sa susunod i-check natin kung ano-ano yung mga pwede pa nilang i-culture, or baka malaman na natin kung ano yung kinu-culture nila. Pero sa ngayon, wag muna, surprise yan. Happy growing!